Hindi ko maunawaan ang dahilan bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sabatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay uminigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Kung aking mamasdan, mamasdan, halawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan bakit ako'y hindi mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sasabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, pagsubok man, kabilan, ako'y may lalapitan. Ikaw isang akong sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sasabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, 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 Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip
So patuloy po natin awitan ng ating Panginoon ng buong puso. Awitin po natin ang Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang buhay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari ng mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, nagpapatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sulihan mo, ipainig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nangyayari sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Minsan pa, O Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Sinaloob mo, ipainig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri. Sinasamba ka namin at ikaw lamang ang aming niluluwalhati. Sa pagkakataong ito, Diyos, na kami magiginig ng iyong salita, allow us, Lord, to be in the full control of the Holy Spirit. Help us to understand clearly about your word. Sapagkat alam namin na sa pamamagitan ng pangunawa ay lumalago ang aming pananampalataya. Ayaw namin, O Diyos, na kumakapa kami sa dilim. Hayaan mo, Panginoon, ng liwanag ng iyong mga salita ay maging buhay sa amin sa pamamagitan ng aming pagtanggap at pakikinig. All these things, O Lord God, we entrust to you sa pamamagitan ng iyong karunungan at kaalaman na igagawad mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, kami po'y patuloy na nagpapakumbaba. Patuloy namin pinapasakop sa iyo ang aming kaalaman, ang aming karunungan. Sapagkat naniniwala kami, O Diyos, na kapag ikaw ang nanguna at gumawa sa amin, everything will be possible. Lahat ng kalaliman ng iyong mga salita ay patuloy naming maunawaan. At ikaw, O Diyos, ang mayahayag at madadakila sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, aming Ama, kami po ay nagtitiwala na may gagawin ka sa gabing ito. At lahat ng iahayag mo ay patuloy na magiging katatagan at kalakasan ng bawat makikinig. Panginoon, naniniwala kami na may gagawin ka sa aming buhay. At sa pamamagitan nito ay tunay na lumago kami at maging matyaga hanggang sa muli mong pagparito aming Panginoong Hesus. O Diyos, dalangin din po ng iyong lingkod. Nagpapalain mong lagi ang makamay na walang sawang nagkakalob para sa iyong gawain. Alam po namin, Panginoong Diyos, ng lahat ng bagay na aming ginagawa para sa iyo, Panginoon, ay tunay na pinapalitan mo na higit sa pagpapalang inaasahan namin at inihiling namin. Kaya naman, O Diyos, huwag mong pagkukulangin ang lahat mga anak mo na tapat na nagkakalob para sa iyo. At hayaan mong tunay na maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong salita na magaganap sa kanila. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan at umaasa kami sa malayang pagkilos ng iyong Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Truly po na kapag meron tayong tinatawag na pangunawa, I think you also experience once you understand the Word of God. Kapag naintindihan na po natin yung salita ng Diyos na naihahayag sa ating mga buhay, iba yung kagalakan natin. And we are so excited. And we are so delighted to give our full-pledged worship and service to our God. Amen. Hindi po lahat ng mga mananampalataya ay nararanasan ng kagalakan na naglilingkod sa Panginoon. Hindi rin po lahat ay nararanasan yung excitement in terms of giving up everything for God. Dahil mahirap ipaliwanag kapag may mga bagay na ginagawa ka na hindi nagagawa ng iba. Hindi dahil sa ikaw ay nakalalamang sa kanila, kundi dahil sa may kakaiba kang nararanasan at nararamdaman sa iyong buhay. At iyon yung isang bagay na gusto ko pong maunawaan at maintindihan ng bawat isa. That we are not here to give praise or to give glory to ourselves. Amen po ba? But to give praise and glory to our God. Siya lamang po yung sentro ng ating pong pananampalataya at paglilingkod. Everything in the Bible is according to the will of God. Maaring hindi natin naintindihan, pero naniniwala tayo from the Old Testament to the New Testament, everything was done according to the will of God. May mga tao, may mga sitwasyon, na kapag binabasa natin ang Biblia, iniisip natin, bakit nangyari yon? O bakit nandun yung taong yon?
that even those enemies of the Israelites people in the Old Testament, mapapansin po siguro natin that in the times of Solomon, when he became the king, it is God who raised enemies for him. Ang Diyos mismo yung nagtayo at tumawag ng mga magiging kaaway ng kaharian ni Solomon. And I think, kung hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng katanungan, why God have done those things? Bakit ginawa ng Panginoon yung ganong bagay? Pero di ba, kapag babasahin natin ang salita ng Diyos, everything was done for a purpose. And what is the purpose? That we may learn. Na tayo po'y matuto. Hindi lamang isa sa atin, kundi lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga mananalig sa Diyos ay makaunawa sa mga bagay na nilalayo ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Why God chose David as a king? Bakit siya ang piniling hari ng Panginoon? Bagamat sinabi po doon sa Acts chapter 17 that it is David who is a man after God's heart. Di po ba? Sa lahat ng mga naging hari, si David po ang itinuring ng Diyos na siya lamang ang malapit sa puso ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na kahit naging malapit siya sa Diyos, hindi po siya pinayagan ng Panginoon na magtayo ng templo para sa Panginoon. You see? Sino ang pinili niya? It was Solomon. Amen. Sino si Solomon? Solomon is a king who has at 1,000 wives. Amen. 1,000 asawa ang meron. Diba? 300 wives and 700 concubines. Amen po ba? Ang naging asawa ni Solomon. But in spite of this character and situation of life of Solomon, it was him was being chosen by God to build a temple for him. No? Siya pa rin. Si Nabucodonosor, kapag binasa po natin ang Biblia, he's really a wicked king, a wicked leader. Bakit? Sobrang pinarusahan niya ang Israel. Sobrang ginawa niya na how he destroyed everything about the temple, about the house of the king of Israel. But pagbabasahin po natin ang Biblia, it is God, ang Diyos, ang naglagay sa kanya para maging hari. Amen? So, doon pa lamang, amen po ba, papasok na sa isipan natin, okay, hindi tayo pwedeng kumontra. Dahil lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos na meron siyang layunin. At yung layunin na yon, ang gusto po nating masumpungan kung bakit ginawa ng Panginoon at kung bakit nangyari ang lahat ng bagay sa Biblia. Buksan natin ang ating mga kasulatan at masasabi ko na kapag binasa natin ang kasulatan natin sa gabing ito, sasabihin nyo rin po sa akin, oo nga. No? Lucas, kabanatang 6, talata po'y 12 hanggang 16. Luke chapter 6, verse 12 up to 16. Sabay-sabay po tayo. At nangyari ng mga araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin. At sa buong magdamag ay nanatili siya sa panalangin sa Diyos. At ang araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad. At siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. Si Simon na tinatawag naman niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe at si Bartolome, at si Mateo at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging lilo. Amen. O to those Christians who cannot able to memorize the names of the 12 disciples of the Lord, now you have heard. No?
Di po ba, kayo po ba kabisado ninyo kung sino po yung 12 alagad ng Panginoon? Amen. Yung iba po, inilalagay si Lucas na alagad ng ating Panginoon sa 12. He's not one of those 12. Amen. Para matandaan po natin, 2 Judas, 2 Santiago, 1 Tomas, di po ba? 2 Simon, kasi yung isang Simon naging Pedro. Kasi para hindi nyo kasi may matatandaan kapag inisa-isa ninyo. Pero ako, para matandaan ko na lang, ginawa ko yung tigda 2 Judas, 2 Simon, yung isang Simon, isa'y Pedro, di 4 na kagad. 2 Santiago, di 6 na kagad. Amen po ba? Si Bartolome, amen po ba? Si Mateo, amen. Sino pa? Si Juan, amen. At si Felipe. Hallelujah. So madali pong matandaan. Pero, sa gabing ito, I want you to focus not to Peter, not to James, not to John, but I want you to focus on Judas Iscariot. Kaya ang title po natin sa gabing ito, The Calling of Judas Iscariot. The preaching or the word tonight, it's not to lift the name of Judas Iscariot. Hindi ko rin po hinahangad na sa gabing ito ay gayahin po natin kung anong ginawa ni Judas Iscariote. Sapagat alam po natin na hindi naging maganda ang outcome ng pagiging alagad ng ating Panginoon. But I will tell you, Jesus called him as one of his disciples. Ang Panginoon mismo ang tumawag sa kanya na maging alagad niya, maging apostol ng ating Panginoong Jesus. But the question is, why God called Judas Iscariot? Bakit tinawag ng Panginoon si Judas Iscariote? Alam niyo po ba na sa mundo, meron lamang 2,164, 2,164 ang may pangalang Jude. Amen. 2,164. Amen. Kasi bakit? Kasi di ba, hindi mo ba, alam ko, kapag nagkaanak kayo ng lalaki, hindi mo pa pangalanan ng Judas. Di ba ba? Tanungin mo ngayon katabi mo, ikaw ba, pag nagkaanak ka, papayag ka ba ng pangalan ng anak mo, Judas? Bakit? Sapagkat first impression natin sa pangalang Judas, masama. Tama po ba ako? Alam ko po na hindi niyo papayagan. Pero alam niyo po ba na 2,164 ang may pangalang lalaki na ang pangalan po ay Judas. Pero alam niyo po ba na ang pangalang Jude ay pinangalan din sa babae? 801 or 806 katao po. Mahigit 800 katao na babae po ang piniling magkaroon ng pangalang Jude. Bakit? Ang pangalang Judas po o Jude ay galing po at hinango po ito sa pangalang galing po sa Hebreo. Ang pangalang Judas po o Jude ay galing po sa salitang Hebreo nang ibig sabihin po ay, ang pangalan po ay Yehuda. Sabihin nga po natin, Yehuda. No. Yun po yung original na natawag po sa salitang Judas o Jude. Ano po daw? Yehuda. At alam niyo po ba ng ibig sabihin ng Yehuda? Hindi po masama. The name Yehuda means praise. O sige nga po, sabihin niyo nga po sa akin, hindi niyo ba papangalanan ng anak ninyo ng Judas? Nang ibig sabihin pala noon sa wikang Hebreo ay praise. Nagpupuri. Amen? Napasama lang po nang ito po ay naalagad ng ating Panginoon na siyang nagkanuno sa ating Panginoong Jesus. But originally, mga minamahal ko, his name was Yehuda, means praise. Hallelujah. Kaya pala yung 2,164 na lalaki, kalalakihan po, na pinangalanang Jude sa mundo, naintindihan nilang ibig sabihin ng salitang Judas. Alam nyo, sa Tagalog lang na medyo masakit sa tenga eh. Amen po ba? Judas.
Actually, nakarinig po ba kayo ng pangala? Buti pa nga yung Jude, meron ako narinig, di ba? But I will ask you, nakarinig po ba kayo ng pangalang Barabas? Parang wala po ako narinig na, anong pangalan ng anak mo? Barabas po. Parang, I think, wala. Di po ba? Pero alam niyo po ba na, kung tutuusin po, mga minabag, sino ba si Barabas? Si Barabas po ay isang, anong tawag dito? Anong tawag kina gringo? Punasan? Ha? Yung mga, hindi senator. Hindi, sila, rebellion. Yon. Ang kaso po, tulisan, ang kaso po kasi ni Barabas ay rebellion. Paglaban sa gobyerno. Okay. Paglaban sa gobyerno. Pero, tatanungin ko po kayo, ano po bang masatinding kasalanan? Yung kasalanan ni Judas o yung kasalanan ni Barabas? I think yung kasalanan ni Judas. Amen? Kasi yung gobyerno po, ang kinalaban ni Barabas. Samantalang si Judas, ang kinalaban mismo ay ang Panginoon. Amen po? Pero tingnan niyo po, walang nagpangalang Barabas. Barabas. Parang pag tinawag mo yung anak mo, Barabas, alika nga! Di ba? Parang masakit sa tenga. Amen? Di ba? Tama? But I will tell you, bakit ko ipinapaliwanag ang ganitong bagay? Because as I can see, sabi ko, Lord, bakit idinagdag mo si Judas Iscariote? Remember, the Lord knew everyone. Kilala ng Panginoon ang lahat ng tao. Naniniwala tayo, before Jesus Christ called Judas Iscariot, He knows who He is. Alam niya po yan. Di ba si Nathaniel, natatandaan ng po nyo, John chapter 2, Nathaniel, bago ka pumarito, nakita kita sa ilalim ng puno ng ensina. It means, before Nathaniel went to Jesus Christ, he already saw Nathaniel. And he said to Nathaniel, you are a true Israelites. Amen po ba? There is no lies in you. Ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nga, makita natin, natatakot lahat. Maging ang mga lagad ay natatakot sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi man sila magsasalita, hindi man sila magpapahayag sa kanilang mga labi, but Jesus Christ knows even what is in our mind. Kaya di ba, minsan napakinggan natin sa salita ng Diyos sa sermon, we cannot hide anything from God. Hindi tayo makapagtatago sa harapan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat. But yun nga yung katanungan, but why God called Judas? Amen. Bakit tinawag si Judas? Alam na pala ng Panginoon. Pero bakit tinawag niya si Judas? Number 2, nakatanungan sa gabing ito, nagkamali ba ang Diyos sa pagtawag kay Judas? Amen? Nagkamali ba ang Panginoon sa pagtawag kay Judas? At bakit siya ibinilang? Tandaan po natin, hindi lamang po siya. So sa binasa nating talata, amen po ba? At tinawag niya ang kanyang mga alagad at humirang siya ng 12. They are not just a disciples, but apostles. Amen? Kapag katatanungin niyo po ako, anong mas alagad o... Kasi sometimes ang tawag po kayo na, di ba ba? Sometimes ang tawag po kayo na Pedro, alagad. Amen po ba? Pero dito magiging maliwanag sa atin, so sa verse 13, at ng araw na tinawag niya ang kanyang mga alagad, it means many. Amen po ba? Mula doon sa 12, masasabi natin na meron pang iba na alagad ang Panginoon. Actually, kapag binasa po natin ang salita ng Diyos according to Lucas, may 72 pa nga eh. Amen po ba? At isinugo ito ng Panginoon na dala-dalawa. Amen. Kaya it means, dito, mas higher calling yung tinatawag na apostle. Bakit? The apostles were with Jesus Christ wherever He go. Saan man po maroon ng ating Panginoon, anuman ang gawain, the number 1 na kasama po ng Panginoong Jesus ay ang kanyang mga apostol, not just a disciples. Kaya sabi ko, Lord,
tangay-tangay mo si Judas Iscariote. Bukod sa nagnanakaw siya ng pondo, amen po ba? Tandaan niyo po, yung flood control problem natin na corruption, mas nauna si Judas Iscariote sa corruption. Amen? Mas nauna siya. Kaya nga ayaw niyang ipagbili ayaw niyang isayangin yung pabango na ibinuhos ni Maria Magdalena sa ating Panginoong Hesus na sana daw ay ipinagbili at ipinamigay sa mga duka. Pero ang tunay na layunin niya ay kurakutin. Because at that time, he is the treasurer of the apostles of the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sabi dito, men are overthinking. Tayo pong lahat, patawarin tayo ng Diyos. Sometimes we easily judge. Amen? Alam niyo, minsan, titignan kagad natin si Judas Iscariote, napakasama. Ang tingin kagad natin kay Judas Iscariote, walang karapatan na maging apostol ng ating Panginoon. Pero sa tingin niyo po ba, si Judas Iscariote lamang po ang hindi karapat-dapat na tawaging apostol? Remember, yes, Judas Iscariot may be tinraidor ang ating Panginoong Hesus at ipinagbili siya sa pamamagitan ng 3 pirasong pilak. Pero tandaan natin, maging ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, iniwan siya nang siya po ay dakpin. Tumalikod din po sila at tinalikuran nila ang ating Panginoon. Amen? Kung sa pag-aalinlangan, mas nag-aalinlangan si Tomas kaysa sa kay Judas. Amen? Na si Tomas, ilang taon niyang kasama ang ating Panginoon, pero sinabi niya po, hanggat hindi ko na ipapasok ang daliri ko sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala na siya'y muling nabuhay. So it means, kung titignan po natin, we must not really overthinking about Judas Iscariot. Uulitin ko po, hindi ko po kinaiingitan si Judas Iscariote sa gabing ito. At hindi ko po rin layunin na kayong mga nakikinig sa salita ng Diyos ay mainggit at itaas po ninyo at sasabihin nyo sa akin na sana ako na lang si Judas Iscariote. Hindi po. But later on, we can find out, mauunawaan nating mabuti, why? Bakit kailangan po nating pag-aralan? At bakit kailangan po nating makita yung hinahangad ng Diyos na maunawaan natin? Why? Because in everything, sabi natin kanina, lahat ng bagay sa Biblia ay pawang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, it happens for a purpose. May layunin ng Panginoon kung bakit naisama si Judas Iscariote sa mga alagad ng ating Panginoon. Number 1, this is really bakit. Sagutin natin yung mga tanong. Number 1, it is to fulfill the scriptures. Di po ba? Para matupad yung kasulatan ng anak ng tao ay ipagkakanulo at ipagbibili. Amen po ba? Yung nangyari po kay Jose, amen po ba? Si Jose ay wala po siyang kasalanan sa kanyang mga kapatid. Amen? Pero ipinagbili po siya. Sa anong halaga? Ganon din po sa halaga ng Panginoon. 30 coins of silver dahil yun po ang presyo ng mga alipin. Hallelujah. Pero yung nangyari kay Jose, mga minamahal ko, ay shadow. Amen? Para maintindihan natin mabuti yung nangyari sa ating Panginoong Hesus, yun din po yung nangyari kay Jose. Wala siyang kasalanan. Pero kailangang mangyari yon. Why? To prepare him for his family. Kasi di ba, maging ating Panginoong Hesus, kundi siya ipinagbili, kundi siya ipinagkanulo, hindi po matutupad yung kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Uulitin ko po, hindi ko po sinasabing napakahalaga ni Judas Iscariote sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Pero para maganap ang lahat ng kasulatan, kailangan pong matupad ang lahat ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos. But in spite of fulfilling the scriptures, remember, still God is in control. Amen po ba?
Hindi pa rin magagawa ni Judas Iscariote yon unless it will allow by God. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba ng ating Panginoong Yesus ay hulihin? Anong sabi niya sa mga kawal? Di yata't naparito kayo na parang uhuli ng isang tulisan o mamamatay tao. Sabi niya, araw-araw ako'y nangangaral sa templo at hindi niyo ako hinuli. At ngayon ay may dala kayong tabak na mistulang ang uhulihin niyo isang kriminal. Di po ba? Anong sabi ng mga alagad? Amen po ba? Nagalit yung mga alagad at yung isang alagad ay tinagpas pa nga po yung tenga ng isang kawal. Anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Hindi mo ba alam, sabi niya sa isang alagad, hindi mo ba alam na pwede akong humiling sa Ama ng laksang anghel para hindi ako hulihin ng mga kawal na yan? So it means, kung titignan po natin, di po ba, it is God who allows. Amen? Kaya sabi ko nga po sa inyo, it is to fulfill the scriptures, but God is in control. Ang Diyos po yung nagbigay ng kapasyahan para mangyari po ang lahat ng bagay. Number 2, men were God's instrument for His purpose. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ulitin ko po. Hindi tayo kailangan ng Diyos, tayo ang nangangailangan sa Diyos. Amen. Ngayon, nilikha tayo ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, that all men, all creatures in heavens and on earth, amen po ba? Above and below are created for Christ. So, ibig sabihin po, makita natin doon sa pinapag-aralan pa lamang natin, bilang tao, si Judas Iscariote, isa rin po siyang magiging instrumento ng Panginoon para sa kanyang layunin. Okay. Pero, may kaakibat yon. God is still the sovereign. Amen po. Uulitin ko po. We are God's instrument, but we need to understand that God is sovereign. Ano ibig sabihin ng sovereign? Kung hindi pa rin po ang Diyos ang magpapasya at may tunay na kapangyarihan, kahit na gusto natin maging instrumento, hindi po natin ito magagawa. Amen? Kaya pala sabi niya po sa Pablo, wala tayo, may pagmamalaki. Diba? Diba sabi niya po sa Pablo, kung sino man ang nais magmalaki, magmapuri, ano sabi? Ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Naintindihan niyo po ba? Because why? Naintindihan na po sa Pablo, I am God's instrument, but God is sovereign. Yung Diyos yung pinakamataas. Amen po ba? Instrumento ako, hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko, bahalaga ako. Hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko na importante ako. Amen? Kaya sa church, hindi pwedeng pa-importante. Kung meron ng importante dito sa church, iyan ay ang ating Panginoon. Hallelujah? Naintindihan po ba natin? So, lahat ng bagay, hindi lamang pala sina Pedro, kundi maging si Judas Iscariote is a man of God's instrument for His purpose. Number 3, saving faith is still God's way. Tandaan po natin, dumating ang ating Panginoong Hesus dito. Anong sabi niya dun sa babaeng po na nahuling nangangalo niya? Sabi niya, hindi kita hahatulan. Hindi rin kita babatuhin. Why? Because Jesus Christ came to save. He was tested. Sinubok siya na maraming mga tao, na mga skriba at that time, Panginoon, ang babae ito'y nahuli na nangangalo niya. Ang sabi ng kautusan, dapat anong gagawin sa mga nahuhuli? Dapat mamatay. And which is true, sabi ng ating Panginoong Hesus. Pero tandaan natin, Jesus Christ have the authority and rights to judge that woman. Why? Dahil wala siyang kasalanan.
Nung sinabi ng Panginoon, ang sinmang wala sa inyong kasalanan, ang siyang unang bumato sa Kanya, bakit hindi siya binato ng Panginoon? Wala naman siya kasalanan. Because He came to save sinners. Amen? Kaya, yung pagtawag kay Judas Iscariot, it is also expressing yung saving faith ng lahat ng mga tao, anuman ang kalalagayan, anuman ang kanilang status in life, they have the rights to receive the saving grace of God. Amen? May karapatan ng sino mang tao. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ito, imposible makakilala sa Panginoon. Ito, maaari hindi siya kikilala sa Panginoon. Hindi po. Lahat ng tao sa mundong ito may karapatan na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. And number 4, it is God's way of giving opportunity. Church, tatanungin po kayo, bakit po nandito kayo sa church ngayon? Why? Why are you here? Bakit kayo nandito? Because you wanted to? Because you have decided? No, di ba? It is one of God's opportunity for us. Iyon ay isang malaking oportunidad ng Panginoon na ibinigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, naniniwala tayo, once we have come to the church ng matagumpay, dapat kang magpuri at sumamba sa Panginoon. Bakit? Isang malaking oportunidad ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Na yan ang hindi naintindihan ng mga tao. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi ipinipilit Hindi ipinipilit. Yung manambahan, hindi ipinipilit. Dahil kung ang isang tao po'y naintindihan niya lamang po na ang pananaba, di ba ang sabi ng Panginoon, Sabbath was made for men. Amen po ba? It was given for us as a blessing. Hallelujah. Yung Sabbath na yon na itinalaga ng Panginoon para maging pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. At nagpapasalamat tayo sapagkat nagtalaga ang Diyos ng Sabbath. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng Sabbath, magkakaroon tayo ng pagkakataon para sumamba at maglingkod sa Kanya. Isipin niyo mabuti, 7 days ang nilikha ng Panginoon. Kung sa 7 days, wala siyang nilikhang, wala po siyang itinalaga na pamamahinga. Alam niyo po, siguro kung walang pamamahinga, marami na pong magrereklamong manggagawa ngayon. Not only teachers. Sa bagay, ang mga teachers walang pahinga Nagtuturo sa eskwelahan, di ba? Pagdating sa bahay, mag-aaral ulit. Paano pa kaya yung nagtatrabaho? Sabihin nyo sa akin, kung wala kayong pamamahinga, literally, we're talking about pamamahinga. Kung wala kayong pamamahinga, mahirap po. Kaya nga, di ba, kahit mga kasambahay, meron tinatawag na day off. Kasi kailangan din nilang magpahinga. Amen po ba? At same thing. Kaya sabi ko, Lord, everything was made according to the purpose of God. Kaya nga diba sabi niya, yung araw ng pamamahinga, yung araw na kung saan nagpahinga ang Panginoon, ang sabi niya, and He blessed that 7th day. Pinagpala niya po yun para sa Kanya. Kaya nga naniniwala tayo na kapag tayo nanambahan sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Panginoon, isang malaking pagpapala sa atin. Kasi pinagpala ng Panginoon yun Pero bakit maraming mga mananampalataya ipinagpapalit ang pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos? And according to our seminar, di ba, hindi lang naman yung araw ng Panginoon ang araw ng pamamahinga. Every day, you can spend the day of your rest for your soul, for your spirit. Na once na itinalaga mo yung 1 oras, 2 oras para sa Panginoon, ang tawag doon, rest hour. Kung isang araw, inilaan mo para sa Panginoon, amen po ba? Ang tawag doon, rest day. Hallelujah. So, naintindihan na po natin. Ano daw yung 4? To fulfill the scriptures, but God is in control.
Men were God's instrument for His purpose, but God is still the sovereign. It is a saving faith, and still it God's way. At ang pang-apat, it's God's way of giving opportunity. Sabi ko, Lord, ngayon ma-answer na namin, bakit mo tinawag si Judas Iscariote? Bakit mo tinawag o bakit mo pinili? Hindi ka nagkamaling pinili mo si Judas. Church, gusto ko po sa gabing ito, makita natin si Judas Iscariote alive. Pagtatanungin ko po kayo, nasan si Judas Iscariote bilang buhay? Tayo po yun. Larawan po si Judas Iscariote ng lahat ng mga tao. Maari ang nakita lamang natin, mga minamahal ko, ay yung kasalanan na gawa ni Judas. Amen? Maari ang nakita natin yung pagkakasala ni Judas, yung pagkakamali ni Judas. Pero sa gabing ito, tulad ng sinabi ng Panginoon, ang sinmang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Meron po bang babato sa inyo? Hindi, wala. Kaya sa gabing ito, kapag hinatulan natin si Judas Iscariote, parang ang hinatulan mo ay ang iyong sarili. Kung magkakaroon ka ng questionable sa Panginoon at sasabihin, bakit tinawag si Judas? Tanungin mo rin ang sarili mo, bakit ka tinawag? At kung questionin mo rin na baka nagkamali ang Panginoon sa pagpili kay Judas, questionin mo rin ang sarili mo at sabihin mo, Panginoon, baka nagkamali ka nang ako ay iyong pinili, tinawag. Amen? Kaya sabi ko, Lord, doon papasok sa ating sa pinapag-aralan po natin na ngayon nagiging malinaw sa amin. Amen po ba? Sa totoo lang, ano po ba talaga yung matinding kasalanan ni Judas? Tatanungin ko po kayo, ano po ba yung matinding nagawang kasalanan ni Judas? Yung ipinagbili niya ang ating Panginoon? Agree ba kayo? Yung ipinagbili niya ba ang Panginoon, yun po bang pinakamatindi na kasalanan ni Judas? Ba't hindi po kayo sumasagot? Sa tingin niyo po, nung ipinagbili ni Judas Iscariote ang Panginoon, hindi niya ba kayang patawarin si Judas? Hindi ba kasamang napatawad yun doon sa krus? Kasama po yun. Kasama po yun. Pero ang problema kay Judas, instead na bumalik siya sa Panginoon, hindi po siya bumalik. Nagbigti siya eh. That is really the biggest sin. Amen po ba? Di ba sabi ng Panginoon, if you will repent, if you will humble yourself before God, kung aaminin mo lamang yung nagawa mong kasalanan sa Panginoon, bakit? Gaano ba katindi yung naging kasalanan ni Judas sa kasalanang nagawa ni Pedro? Sa totoo lang, mas masakit ang ginawa ni Pedro because face to face. Sabi niya, hindi ko sumpaman, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Narinig ba yun ni Jesus? Yes! Buti pa nga si Judas nang ipinagbili niya ang Panginoon, hindi alam ng Panginoon na literal, di ba? Okay. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kung papipiliin kayo ba si Pedro o kayo si Judas? Baka ang piliin nyo na ngayon, mas gusto ko pala si Judas kaysa sa kay Pedro. Tama, mali. Opo! Kasi bakit? Ang kagandahan lang kay Pedro, nung siya po'y nagkasala sa Panginoon, he really cried amin po ba, in pain. At humingi siya ng tawad sa Panginoon. Hallelujah! Kaya diba, tignan po natin, in Luke 22, verse 31 to 32. Sabay-sabay. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig. Niyang gaya ng trigo, datapwat, ikaw ay pinamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid.
So which means, maging si Pedro, mga minamahal ko, nagkasala, maging si Pedro, nagkulang sa Panginoon, but it is really God's way. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? You are God's instrument, but God is still sovereign. Amen? Tignan niyo po, kalooban ba ng Panginoon na itatwa ni Pedro ang ating Panginoong Yesus? Sa totoo lang po, si Pedro ayaw niya yung mangyari. Amen? Magyang mga mananampalataya sa church, kung tatanungin po kayo, kaya niyo bang itatwa ang Panginoon? I will tell you, sasabihin niyo po sa akin, hindi po, Pastor, ayoko po. Pero may kasunod na tanong yon, hindi po ba naitatwa ang Panginoon? Diba? Nakakahiyamang sagot. Ang sasagot natin, naitatwa ko na po, Pastor. Hallelujah. We made the same mistake of Peter. Maybe we made the same mistake like Judas. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ko, Lord, kailangan maintindihan namin pala itong mabuti. Kailangan maunawaan namin mabuti yung nilalayon mo para sa amin. Bakit? Bakit nangyari yung ginawa ni Judas? Amin po ba? Bakit nagawa yung ni Judas? Bakit na ipagkanulo niya ang Panginoon sa pamamagitan ng tatlong pilak na sa tatlong pirasong pilak? Bakit? Ha? Tingnan po natin kung ano ang dahilan. Luke chapter 22 verse 3. Lucas 22:3. Nakita niyo na po? Sabay-sabay. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote sa kabilang sa 12. Bakit daw nagawa ni Judas? Because Satan entered. Kaya kung may nagkukulang, kung meron man nagkakamaling mga kapatiran po natin, bakit sila nagkakamali? Bakit sila nagkakamali? Because Satan enters into them. Diba? Even the Lord, even the word of the Lord sa gabing ito, makikita natin dito, did Jesus Christ condemn Judas? Nung nakita niya si Judas Iscariote, nalalapit sa kanya, anong sabi ng Panginoon? Gawin mo na madali ang gagawin mo. Hallelujah. Yung mga alagad, anong inisip po? Anong inisip po ng mga alagad kay Judas Iscariote nung sinabi ng Panginoon yon? Si Jesus Christ alam na niya na ipagkakanulo siya, di ba? Pero anong alam ng mga alagad? May iuutos sa kanya si Jesus. Amen? Do you have the knowledge about the Bible? Alam niyo po ba yung nangyayari na pinag-aaralan po natin? Di po ba? Tinanong, yung mga alagad sinabi, may pinapagawa siguro si Jesus kay Judas Iscariote kaya sinabi niyang, dalian mo na. Madali mo nang gawin ang ipinapagawa sa iyo. Mga minamahal na kapatiran, sa gabing ito, His calling speaks about His grace. Yung pagtawag ng Panginoon, lahat nga po ng tinawag ng Panginoon, magsabi ng Amen. Kung ikaw naniniwala ka na tinawag ng Panginoon, alam mo po ba yan? Ang ibig sabihin niyan, you have received much grace from God. Sobra na tumanggap ka ng biyaya galing sa Panginoon. Acts chapter 10 verse 34. Gawa, kabanatang 10, talatang 34, sabay-sabay. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay nga, natatalasas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Amen? Sino ba sa atin dito makapagsasabing kaya tinawag tayo ng Panginoon kasi perpekto tayo? Sino dito makapagsasabi kaya ako tinawag ng Panginoon kasi magaling ako? Wala po, di ba? Lahat tayo. Naniniwala ako, malakas ang loob natin, sabihin natin, mahina tayo at marami tayong mga flaws. Pero, dahil sa biyaya ng Panginoon, tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon. Romans chapter 2 verse 11, ganyan din po ang sinabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao.
Kaya hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. That's why He called Judas Iscariot. At naniniwala ako na yung buhay ni Judas Iscariot can mirror our life. Ang tangi lamang dapat natin gawin kung nagkakamali at tayo, nagkakasala man tayo, mga minamahal. Di ba lagi sinasabi sa atin, go back to the cross. Go back to the grace of the Lord and be filled with the grace of the Lord. Do not condemn yourself. Kung nagkakamali man tayo, nagkakasala man tayo, of course, we need to repent. But you need to be filled with the grace of God. Mapuno ka ng biyaya ng Panginoon. Pero diba, kabaliktaran yan sa nangyayari sa mga tao. Kapag nagkakasala ang mga kapatiran, sometimes we easily condemn them and judge them. Amen? And sometimes, ang pinakamasakit dito, lagi meron tinatawag na ang tagod. Inaano na kagad natin. Inaalis na kagad natin sa grupo. Amen? Pero sabi nga sa akin ni Sister Jae, Pastor, naniniwala ko na kung ang mga kapatiran ay may mga pagkakamali, hindi lang siya ang itinutuwid, pati din tayo. Because we need to be patient to them. Amen? Tama ba? Totoo, nagkamali sila. Dapat ituwid yung pagkakamali nila. Pero yung nagtutuwid, meron din pong itinutuwid ang Panginoon. What is that? Tinuturoan kang maging pasensyoso sa kanila. Tinuturoan ka kung paanong tatanggapin mo sila sa kabila ng kanilang ginagawa. Tinuturoan kang umibig sa kanila sa kabila ng mga bagay na nagagawa nila. Amen? That's why His calling speaks about grace. Number 2, His calling speaks about His love. 1 John chapter 4 verse 8, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, siya ang unang umibig sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God understands our weakness. Amen? Alam ng Panginoon ang lahat ng ating kahinaan. At kung yun ang kahinaan ni Judas, mga minamahal ko, this is a shadow of believers today. Believers also have weakness. At hindi nagkamali ang Panginoon sa pagtawag sa atin. If Judas Iscariot overcome that situation in his life, he can come back to the Lord. Church, sinasabi ng Panginoon sa atin, magising tayo. Do not be like Judas Iscariot. Kung nakikita natin yung sarili natin, nagkamali tayo, nagkasala man tayo, there's still a chance. God is giving us opportunity to come back to Him. Bumalik. Hallelujah. Kaya maganda yung motto natin sa church Oh my soul, overcome. That in spite of our weakness, you need to overcome. Kailangan mo pa rin maging matagumpay. Amen po ba? Diba? Judas Iscariot became a way of the devil. Aminin na natin. Pumasok sa kanya si Satanas, ginamit siya ni Satanas. Tama? Hallelujah. Ginamit siya ni Satanas. Pero alam niyo po ba na kung meron mang pinasok ni Satanas sa mga alagad, unang-una, hindi yan si Judas. Sino? Si Pedro. Di ba? Sabi niya, si Pedro mismo harapan, sinabi niya, "Oy, Satanas, umalis ka sa harapan ko." Pero ang kausap niya noon, si Pedro. Tingnan niyo po. Hindi lang isang alagad ang pinasok ni Satanas. Kaya sa ating mga kapatiran, kung meron mang topak ang kapatiran, pinasok yan ni Satanas. Kaya kung ikaw ay magkakatopak din, baka ikaw din ay pinasok ni Satanas. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong papapasukin si Satanas. Amen? Do you understand it? Kasi diba, pareho lang sila. Si Pedro pinasok ni Satanas. But if we will compare, ikumpara natin si Satanas, si Pedro kay Judas, pinasok siya ni Satanas. Pero ang nangyari kay Pedro, he overcome. Totoo po. Di ba ba?
masakit yung nangyari kay Pedro. Kasi sabi niya, iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pero alam niyo po ba, masakit yon sa nangyari kay Pedro. Amen? O huwag niyo naman po sasabihin sa mga kapatiran, uy, pinasok ka na naman ni Satanas. Alam niyo na, di ba? Pagka merong kete, yung kapatiran, alam mo na, may pinasok na yan. Amen? Pero huwag mo nang ipagdiinan. Hallelujah! Hindi ka si Jesus. You need to be patient. Hallelujah. And rebuke. And pray. Amen? Kasi alam niyo po ba, habang pinapag-aralan ko itong talata na ito, ang sabi po doon, gaano po daw katagal nanalangin ng Panginoon? Magdamag. Verse 12, tanyo, sabi niya, at nangyari ng araw na ito na siya'y napasa bundok upang manalangin ng buong magdamag. Hallelujah. Noong pagbaba niya, pinili niya na ang 12. It means, naniniwala tayo, God, Jesus Christ prayed for us. Sabi mo nga sa katabi mo, pinanalangin ka ng Panginoon. Amen. Kasama tayo dun sa ipinanalangin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Yung ira po ni Judas Iscariote tapos na. Okay po? Baka naman, okay, pagkatapos ng preaching na ito, pag uwi ninyo, o yan, pinasok ka na naman si Satanas, para kang si Judas Iscariote, i-repeat na naman. Alam niyo po, pag ganyan ang ginawa niyo, hindi na siya talaga yung pinasok niya Satanas. Ikaw na. Amen? Hallelujah! Kasi ulit-ulit ka eh. Si Jesus ka, hindi inulit-ulit eh. Tama? Hallelujah! Tatanungin ko po kayo ngayon, masasabi ba natin na nagkamali si Jesus na piliin si Judas Iscariote? Dahil hindi siya nagkamaling pinili tayo. Hallelujah. In spite of our weakness, in spite of our, po ba, yung mga bagay na nagawa ng bawso sa atin, sasabihin ko sa inyo, Jesus still prayed for me, prayed for you. Kaya di ba sabi ng Panginoon, sabi niya, pag lumakas ka, Pedro, ikaw din na magpapalakas sa mga kapatid mo. Kasi pag na-experience natin yung ganung bagay at naging matagumpay tayo, pwede mo yung i-testify sa iba, alam mo ba, ganyan din ang nangyari sa akin. Pwede mo nang sabihin sa kanya nang bagitin mo na, alam mo bang, kung pinasok ka ni Satanas, ako hindi lang si Satanas ang pumasok, pati demonyo. Legion, amen, ang daming pumasok. Amen, yung gate at saka yung bintana, pinasok talaga. Amen po ba? Pero napagtagumpayan ko, kaya magtatagumpay ka din. Amen? Kaso naman, iba naman ang condemnation. Ayan. Pinasok ka na naman ni Satanas. Kaya ganyan ka. Condemnation ang tawag doon. Amen. Kaya yung tao, imbis na matuwa sa'yo, sobra ka naman sa akin. Hallelujah. Sasabihin niya nga sa'yo, ang yabang mo naman, mo naman, kala mo naman, wala kang Satanas. Hallelujah. So, magagantihan na lang. At mapapansin nyo na lang, pareho pala kayong pinasok ni Satanas. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Kaya sabi doon, even though Peter became the way of the devil, naging way din siya ng devil eh. Amen po ba? Kasi nung sinabihan niya ang Panginoon na it cannot be, it cannot happen, hindi ka pwedeng pumunta sa Jerusalem, hindi ka pwedeng mamatay. It means that is the devil's mind. Pero tignan niyo po, ano ang tinuro ano yung pinakamatinding itinuro ni Pedro? Tungkol sa diablo. Ano yung pinakamatinding itinuro ni Pedro sa diablo? Di ba sabi niya, 1 Peter chapter 5 verse 8, ang ating kaaway ay parang leyong maatungal na humahanap ng masisila. Di ba? Hallelujah. Pero sabi niya, resist the devil. Hallelujah. Kasi nalaman ni Apostol Pedro, pwedeng mangyari sa akin. Pwede rin mangyari sa inyo. Hallelujah. Amen. No. So magsabi nga ng amen na minsan pinapasok ni Satanas. Amen.
Hallelujah, di ba? Kaya wala sa atin makapagmamalaki na, ako matuwid. Hindi. Amen. Lahat tayo pinapasok. Pero, katulad ni Pedro, let us overcome. Let us really overcome that devil. Let's overcome Satan. Amen? Hallelujah. Bakit? Tingnan niyo po, John chapter 6, verse 44. Juan, kabanatang 6, talata po'y 44. Sabay-sabay, walang taong makalalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Church, yang katabi mo, kahit na pinasok ni Satanas, ang nagdala dyan sa Panginoon ay ang Ama. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, dinala ako ng Ama sa Panginoon. Hallelujah. Hindi siya ang nagdala, hindi kung sino man ang nagdala. Kung hindi sabi ng Panginoon, hindi ka makalalapit sa akin, maliban na ikaw ay dalhin ng Ama. Kaya lahat tayo pala qualified. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bagamat minsan pumapasok si Satanas, pero ang Ama pa rin ang nagdala sa atin kay Kristo. Hallelujah. Amen. At yun ay malaking oportunidad sa atin. Yung nagkakamali tayo, oportunidad yun. Para itama natin yung sarili natin. Makita natin yung kamalian natin. Makita natin yung kahinaan natin. Makita natin ang gawa ni Satanas. Oops. Amen po ba? We can now distinguish. Amen. Makikilala na, sandali. Yung nangyayari sa akin ngayon, Satanas. Amen. Pumasok na naman si Satanas sa buhay ko. In Jesus' name. Hallelujah. Ikaw na mismo sa sarili mo, pinasok mo na naman ako, Satanas. Amen? Kasi masakit pag iba nagsabi. Tama ba? Hallelujah. Mas masakit pag iba nagsabi na, bawa, Sir Shobi, nasay na naman si Satanas. Mas masakit. Pero pag ikaw, nararamdaman mo sa sarili mo, in Jesus' name, Satan, out. Ikaw mismo, nararamdaman mo, hindi ito kalooban ng Panginoon. You can really feel in your life, this is the work of Satan. Amen? You can really come back to the Lord. Amen po ba? Tandaan niyo po, nandito ang bawat sa atin, ipinanalangin tayo ng Panginoong Jesus. Naging alagad tayo, ipinanalangin tayo ng Panginoon. Naging magagawa tayo, ipinanalangin tayo ng Panginoon. Kaya wag natin sayangin yung oportunidad na yon. Wag natin gayahin si Judas Iscariote. Sinayang niya yung oportunidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero si Pedro, hindi. Hallelujah. Ang isa lang makikita natin, bagamat naging Judas Iscariote tayo, tinawag pa rin tayo ng Panginoon. Amen? And if Satan really conquers us, but we still have a time to overcome Satan. Magtatagumpay tayo. Sabi nga po natin, magtatagumpay ako. Yung pinapatunayan natin, magtatagumpay ako. Pagtagumpayan natin. Amen. Pagtagumpayan natin ang kaaway at hayaan mong maranasan natin sa buhay po natin that God is really in control of us. Bigyan nga po natin ng malakas sa palakpakan ating Diyos. Di ba? Pinasok siya ni Satanas. Di ba? Ikaw, lobat na siya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At least, mic lang. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa gabing ito bago tayo umuwi. Let us really pray for the Lord. Lord, give me courage. Give me strength to overcome Satan, to overcome any situation in my life, to overcome, because you have called me, you have prayed for me, I have received grace, I have received opportunity. Hindi ko sasayangin ang mga bagay na ginawa mo sa akin, hindi ko sasayangin ang pagtawag mo sa akin, at patuloy na magtatagumpay ako. Oh, my soul overcome! Oh, my soul overcome! Oh, my soul overcome! And oh, my soul overcome!
Ama namin Diyos, salamat po sapagkat tinawag mo kami sa kabila ng aming kahinaan. Tinawag mo kami, Panginoong Diyos, sapagkat nakita namin, Ama, na kung si Judas Iscariote na may kahinaan, Panginoong Diyos, ganoon din kami. May kahinaan kami, pero hindi mo tinitignan ang aming kahinaan, Panginoong Diyos. Tinawag mo kami at pinili, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng biyaya mo, sa pamamagitan ng oportunidad na ipinagkaloob mo sa amin. Ama, hayaan mo na patuloy kaming maging matagumpay laban kay Satanas, maging matagumpay laban sa kanyang mga pakana, Panginoon, sa buhay ng bawat sa pusa amin. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat sa pusa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na gawin ang lahat ng bagay na niloloob mo, gawin ang lahat ng bagay na hangarin at nasain mo para sa aming mga buhay, sapagkat Ikaw ang aming sandigan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang tunay na kailangan ng bawat sa pusa amin. Kaya naman ingatan mo mabuti kami. Ingatan mo ang aming mga puso, Panginoong Diyos. At kung may mga araw man na pinapasok kami ng gawa ng kaaway, help us to overcome! Help us to overcome, Panginoong Diyos. At ayaw mo, Ama, na maging katatagan namin, maging katibayan namin, Panginoong Diyos, ang mga sitwasyon na minsay bumabagsak at patuloy namin nararanasan sa aming mga buhay na nalalayo o naiwalay kami, Panginoong Diyos. Because we believe, Father God, na hindi ka nagkamali sa amin. At Ikaw, O Diyos, ang tumawag at umirang sa amin upang iyong maging magagawa, upang iyong maging mananampalataya. Salamat, Ama, sapagkat idinako mo kami sa Panginoong Yesus. Idinako mo kami, Panginoon, sa paanan ng aming Panginoon upang kami manampalataya, upang kami maglingkod, upang magawa namin ang layunin at kalooban mo para sa amin. At nagpapasalamat kami sapagkat sa gabi nito, Panginoon, ipinaunawa mo ang napakagandang biyaya, ang napakagandang pagtawag na ginawa mo sa buhay ng basabos sa amin. That the calling of Judas Iscariot is really our life. Our life, Panginoong Diyos. At naniniwala kami ng katagumpayan na igagawad mo sa buhay ng basabos sa amin. Salamat po at inangkin namin, Panginoong Diyos, na patuloy kami, Panginoong God, na makagagawa ng mga dakilang bagay na ninalain mo sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Thursday.